Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear Ate G. Good day, my dear treasures. Welcome to the very first episode of Dear Ate G. I am Goldie Shikina Eleanor Frades, and today marks the beginning of a journey, a dive into the complexities, the joys, and sometimes the heartaches of love. Whether you're happily in love, navigating a breakup, or simply exploring what love means to you, this is the space for open, honest, and heartfelt conversations. Get cozy, grab your favorite beverage, and let's explore the world of love together. Today, we have a very special guest, none other than my mother, the mother of all, Mama Minda! Welcome sa podcast natin, Mama Minda! Thank you, Ate G! How's the feeling of being right here in front of me and to all the people listening to us right now? Of course, una-una, happy ako sa success mo to launch your very first episode and lucky enough na ako yung una mong guest. It's such a pleasure. Excited na ako, kaya basahin na natin ang unang letter. #selflove. Dear Ate G, ako nga pala si Sofia, isang simpleng babaeng nakatira sa Dapdap, Bulusan, Sorsogon. Kasalukuyan akong second year student at nag-aaral sa Sorsogon State University. As someone na no boyfriend since birth. Tatag, right? So, to start the story, marami naman akong naging crush. Grade 2 nga ako nung nagkaroon ako ng first crush eh. Hanggang sa nag-high school, syempre di mawawala yan. At lahat ng mga naging crush kong yan ay talaga namang mga nagiging kaklase ko lang. Gusto ko kasi yung kaklase ko lang eh. Di ko alam. Strict yung parents ko when it comes to having a boyfriend at a young age. Kaya siguro nasanay na ako na di mo na mag-boyfriend. Although, di naman yung sobrang strict. Mas gusto lang nilang mag-focus ako sa studies ko para walang sagabal. Naiintindihan ko naman sila kasi yung mga nakikita kong na-heartbroken pag nakikipaghiwalay mga jowa nila halos ayaw nang kumain, tinatamad pang mag-aral. At kung ako yung nasa kalagayan nila, baka mas malala pa. Pero seriously speaking, ngayong college na ako, wala naman na siguro silang magagawa pag nagka-boyfriend na ako. As long as alam nilang nag-aaral ako ng mabuti. Pero wala talaga akong mahanap. Hanggang crush lang talaga. Isa pa, hindi ko alam kung ako lang ba pero pag kina-crush back naman ako ng mga nagiging crush ko nawawalan na ako ng feelings at gana sa kanila. Napapalitan na ng kakringihan. It's more like gusto ko ako yung naghahabol, nagpapapansin, pero please, wag mong seryosohin. Ganun. Parang ganyan lang. Pero one thing's for sure siguro kung bakit di ako mabigyan ng chance sa ganito. Dahil wala pa akong enough na kumpiyansa para sa sarili. Hindi ko pa fully alam kung paano mahalin ang sarili ko. Diba sabi nila, dapat mahalin mo muna ang iyong sarili bago ka magmahal ng iba. Para if ever man mabroken ka, alam mo sa sarili mo na it's their loss, not yours. Kaya kung sino man nakaka-relate sa akin dyan, kung ba't hanggang ngayon ay di nagkakajowa, magsama-sama tayo mga day. At patuloy na hanapin ang sarili para balang araw ay makita na natin ang lalaking magmimiti at di tayo iiwan sa huli. And hoping na kapag mangyari na yon ay talaga namang panghabang buhay na. Ayun lamang. Lubos na gumagalang, Sofia. Wow! First of all, thank you, Sophia, for being our very first sender, and I'm congratulating you for reaching 2 decades without having a jowa. Mahirap din yun na. Imagine, you're being pressured in your environment while seeing most of the people having their sweet moments together. But we need to remember that love is something that we don't need to rush. Love comes naturally at the right time with the right person.
binibigyan lang tayo ni Papa God ng time to grow on our own para kapag dumating na yung time na ready na tayo, ipagkakaloob na lang yun sa atin. Feel ko kasi sa situation mo na parang yung cravings mo ay magkaroon ng someone for kilig. Pero kung pag-uusapan yung commitments ay sasabayan talaga niya ng bundok-bundok mong schoolworks. Hindi siya madali. So, for me, stay single muna until you're ready and stable. Ikaw, Mama Minda, anong masasabi niyo po sa ating first sender na si Sofia at ano ang pinakamagandang advice ang mabibigay mo sa kanya? Dudugtungan ko lang yung sinabi mo na craving for someone's attention. Kasi ayun nga, pressured ka sa environment mo lalo na kung halos puro may jowa, pero wag mong madaliin. Kasi naniniwala ako na lahat ng bagay na minamadali ay madalas hindi maganda ang kalalabasan. Darating din tayo dyan. And the biggest gift for your future husband is your purity. Ang ganda naman ng message ni Mama Minda sa first sender natin. Yun lang, Sofia. I hope it helps and sana bumalik ka talaga rito once na mahanap mo na ang itinakda para sa'yo. Wishing you all the best. #Redefying Love. Dear Ate G, ako po si May. Ako po ay kasalukuyang nakatira sa Valenzuela City dito po sa Metro Manila. I am 19 years old and currently taking Business Administration at STI College, Novaliches. I had a boyfriend when I was 17. Itago na lang natin siya sa pangalang Jay. Niligawan niya ako at masasabi kong napatunayan niya talaga ang sarili niya. We had been together for 1 year and 5 months and the relationship was indeed a roller coaster ride. Masaya ako sa kanya. Masaya ang naging pagsasama namin. Nagustuhan rin siya ng pamilya ko. In fact, mas madalas pa siyang hanapin ng mga relatives ko kaysa sa akin. Third boyfriend ko na siya. Pero siya ang pinakaunang lalaking na ipakilala ko sa mga magulang ko. Siya ang nag-iisang lalaking naglakas loob na magpaalam sa magulang ko para ligawan ako. Pangatlo na siya, pero siya ang unang lalaking nagparamdam at nagparanas sa akin ng mga bagay na ni minsan ay hindi ko naranasan sa past relationships ko. I can tell that the relationship was almost perfect. Green flag siya sobra. To the point na hindi ko na alam kung paano ko ba siya aawayin kasi gusto ko magpalambing. He buys me flowers and treats me to different restaurants and fast foods whenever I'm not okay or minsan gusto niya lang talaga ako ilabas. He was good, Ate G. Wala akong masabi sa paraan na kung paano niya ako mahalin. Not until he cheated on me. Pinili niyang pansamantalang kaligayahan over our 1-year relationship. Pinili niyang hanapin sa iba ang pangangailangan ng katawan niya na alam niyang hindi ko mabibigay sa kanya hanggat hindi kami mag-asawa. He was cheating on me simula nung 3 buwan pa lamang kami. Hindi ko yun nalaman agad. Paano nga ba ako magdududa kung all throughout the relationship ay trinato niya ako ng maayos? He cheated on me with multiple girls. He even had intimate moments with them dahil hindi ko kayang ibigay yun sa kanya. Nalaman ko lang na niloloko niya ako 2 days after my 19th birthday. Nahuli ko siya dahil may nabasa kong conversation sa account niya. Nagulat rin akong may babaeng patuloy na nagre-react sa mga post ng kaibigan ko na nakatag siya at ako. Doon ko lang nakausap ang babae at sinabi niya sa aking mayroong namamagitan sa kanilang dalawa. Hindi alam ng babae na may girlfriend ang partner ko. Noong nalaman ko lahat ng panuloko niya, I was really devastated. Hindi ko alam ang nararamdaman ko dahil ang nasa isip ko lang noon ay paano niya akong nagawang tratuhin ng tama habang niloloko niya pala ako. Nakipaghiwalay ako sa kanya, Ate G. Hindi nalaman ng pamilya ko ang totoong rason ng hiwalayan namin. Humingi siya ng tawad sa akin at patuloy na humihingi ng chance hanggang ngayon. Pero
alam kong hindi ko na kaya magbigay ng pagkakataon. Napatawad ko na siya sa mga ginawa niya pero hindi ko magawang makalimot. Sa loob ng 7 months na hiwalay kami, natutunan kong mahalin at pahalagahan ang sarili ko. Inuna kong mag-heal sa mga sakit at trauma na ibinigay niya. Until now ay single pa rin po ako. Pero alam ko sa sarili kong handa na akong pumasok ulit sa relasyon. Maraming sumusubok na ligawan ako, pero hindi ko pa rin nakikita sa kanila yung katangian ng gusto kong ipakilala sa magulang ko. Sa ngayon ay hinihintay ko pa rin ang lalaking alam kong patutunayan na hindi lahat ng lalaki ay gagawin sa akin ang ginawa ng mga taong minahal ko sa past. Kung darating man siya ay sana mahalin niya ako ng tama na walang tinatagong lihim at panluloko. Maraming salamat po sa pagbabasa ng liham ko. Lubos na gumagalang, May. Okay, yun ang letter from May. Gusto ko yung part na susubukan ulit magmahal after a heartbreak. Parang relate ako. Hoy, wala kang ka-heartbreak. Kidding aside, walang masamang mag-try, di ba Mama Minda? Oo naman. Yung note ko sa sarili ko, try and try lang kesa naman sa mag-regret ka after na hindi mo nasubukan yung isang bagay na kaya mo naman palang gawin. Ganon din sa pag-ibig. If you're willing to risk, well, better know its consequences talaga. In the end, it's all worth it if that person is someone who's willing to risk his life to you too. Swerte-swerte na lang sa buhay. Swerte ka kung mapunta ka sa mabuting puso. Tapos, naalala ko yung sinabi mong his green flag to the point na parang green forest ng atake na hindi mo alam kung paano mo siya aawayin kasi nga puro tama na lang ang nakikita mo sa kanya. Almost perfect na kumbaga ang relationship ninyo. Pero yun pala, behind that gestures na pinapakita sa'yo, iba na pala. Nabasa ko na rin yung ganitong situation somewhere na kapag daw ganun yung lalaki na sobrang green flag, parang mas nakakatakot or nakakaba kasi nga mas prone siya na gumawa ng hindi maganda sa inyong relationship. Para naman sa akin, mas gusto ko yung mag-heal muna tayo from heartbreak. Kasi naniniwala ako na mas makapagbibigay ka ng pagmamahal na buo kapag buo ka na rin at handa ka na sa panibagong tao na iyong iibigin. Yun, tama nga naman. Bago tayo tumungo sa next sender, tanungin muna natin si Mama Minda kung anong edad siya nagka-boyfriend. And how was it? Oh my God, nung time na yon nasa college na ako eh. Kaya medyo nakabel na rin, pero hindi pa rin eh. Telepono pa lang yung aming gamit sa aming komunikasyon. LDR ba? Pero minsan, nagkikita rin kasi estudyante eh, pumapasok. At kapag uwian na from duty, sinusundo naman ako paminsan-minsan. Sus! Kinikilig pa rin siya hanggang ngayon! Well, ganyan naman talaga. Once na nagkaroon kayo ng memories with that person, hindi naman talaga yung basta-basta mawawala. After all, we're still thankful for that person kasi he was once our happiness in a short period of time. Ayun lang, we'll continue after a short break. Hashtag Love Knows No Boundaries. Dear Ate G, isang magandang araw nga pala. Ako si Jen. Napasulat ako ngayon kasi gusto kong malaman ang opinion mo tungkol sa long-term relationship na meron ako ngayon. 6 years na nga pala kami ng boyfriend ko. High school sweethearts kung matatawag. College na rin kami ngayon at masasabi kong we're still staying strong and in love despite the struggles. Hindi pa rin pala okay sa family ko na mag-boyfriend ako, pero whatever the situation is, he's still there. He's sweet, thoughtful, caring, and everything nice that I can think of. Pero sabi nga, wala namang perfect. Sa haba ng relationship namin, grabe na rin ang napagdaanan namin. Pero we both know na kaya naming lagpasan lahat as long as we're together. Kahit magkaiba na kami ng school, we both make time for each other. Yun nga lang, medyo iba na kasi naging classmates kami nung high school so
every now and then, I'd miss his presence in a classroom setting. So, ayun na nga, Ate G. Napaparami na masyado yung chika ko eh. Ang problema lang namin ngayon, nagiging cycle na namin ang mag-away-bati. Nasistress na po kasi ako sa dami ng schoolworks. Tapos, masistress pa ako sa love life ko. Pareho po kaming mabilis matrigger ng mga bagay-bagay lalo at pareho kaming pagod sa dami ng college life responsibilities. Hindi ko na po sasabihin kung ano-ano ang mga bagay na madalas naming pag-awayan. Pero ang gusto ko lang po ay matapos na yung paulit-ulit naming away-bati. Sinusubukan ko naman pong intindihin siya at gumawa ng paraan para maayos naming pag-usapan ang problema. Kaso mukhang may mga oras na saradong isip niya at gusto niya lang panindigan ang nararamdaman niya. Kapag okay naman na siya, susuyuin niya na lang ako. Yun nga lang, hindi namin nasosolusyonan ang problema kaya paulit-ulit na lang. Mahal na mahal ko po siya at alam kong ganun din siya sa akin. Kaya ayoko pong dumating sa punto na mapagod kami sa isa't isa. Ano nga po bang dapat naming gawin? Hay, salamat po sa oras, Ate G. Aabangan ko po kayo. Nagmamahal ang pagodang inhinyera, Jen. Oh, save the best for last, ika nga. Thank you, Jen, for sending us and letting us know your story with your boyfriend. Hindi biro ang ganong journey ninyo dahil ayun nga, strict ang parents mo. Pero witness naman ako sa love story ninyo na kahit anong mangyari ay ginagawa nyo pa rin ang paraan to work. Sa relationship kasi, hindi naman siya masasabing relationship kung walang away na magaganap. Talagang away-bati ang mag-partner kasi pareho silang may pinaninindigan na minsan akala nilang tama, na minsan akala nila yun yung best solution sa problema nila. Pero yun pala ang makakasira. Mali lang yung way niya siguro at hindi nagiging open-minded minsan. Kausapin mo siya ng mahinahon, mas okay in person, na wala talagang madudulot na maganda ang pagkaaway. I-explain mo sa kanya hanggang sa bumukas ng tuluyan ang isipan. Mag-focus kayo doon sa main problem nyo at solusyonan nyo sa mismong pagkikita ninyo. Kasi once na mapabayaan, babalik at babalik lang sa dati ang cycle kapag maging malayo naman kayo sa isa't isa. Since you're both college students, sobrang hirap talagang ipagsabay-sabay. Ang hirap na nga ng ACADS tapos hindi pa kayo nagkakaintindihan. Para sa akin, intindihin nyo ang bawat isa, lalo na kung maliit lang naman na bagay ang pinag-aawayan. Sabi nga sa kantang Araw-araw ng Ben and Ben, pipiliin ka sa araw-araw. Choosing someone is very different from loving someone because choosing someone means that despite what or how you feel, to the highest and lowest points of life, you will still choose them. Madaling sabihin na mahal mo ang isang tao, pero hindi lahat kaya kang piliin kapag mahirap na ang mga bagay-bagay. Ang totoo, ang pagpili sa taong mahal mo, kahit na mahirap, yun ang tunay na pagmamahal. Hindi araw-araw masaya, hindi araw-araw mahal niyo ang isa't isa, pero sana piliin niyong manatili sa tabi ng bawat isa. Happy 6 years and counting! Stay strong, Jen, and to your BF. Alam nyo, relate din po ako dun eh. Kasi I was once in a relationship. Halos sabay din kami kina Jen and her BF. But it didn't work out kagaya ng sa kung ano man ang meron nila ngayon. Isang factor na talaga dun ay yung kapag papasok tayo sa relationship, it's not just for clout. Kasi karamihan ng mga nagjojowa nowadays ay yung may maihayag lang sa social media para masabi na may jowa sila. Pero in reality, they really can't handle the relationship. And they didn't realize it was more than kilig. It's a responsibility and commitment. Pero one thing's for sure, I gave all the love that I can for that man. Even though
hindi alam ng ibang family members namin kasi ang alam, classmate ko siya. Supportado talaga kami ni Mama. Masaya naman kami noon. I'm happy that we both learned from each other every single day when we were still together. Siyempre, bata pa ang mga isipan, high school lovers. You know, may mga bagay talaga na dumaraan sa buhay natin to make a change. Either a blessing or a lesson. For me, he is both. I'm grateful for what he has done to me and he will always have a special place in my heart. Kung nasan naman siya ngayon, I'm happy that you already achieved your dreams na pinapangarap mo pa lang noon. Ikaw, Mamshi! Mamshi! Anong masasabi niyo sa naging relationship namin before? Parang mas close pa kayo nun eh. Baka anak mo talaga siya. Okay lang naman yun. At least, na-experience mo magka-boyfriend ng high school. Magandang experience naman siya actually. Na maganda siya i-share sa iba. Tsaka nagtiwala naman ako sa'yo kasi alam kong ikaw yung tipong open sa akin. Open hindi lang sa pag-ibig, kundi sa mga ganap sa buhay. Everyday pa nga may bagong chika. Siyempre. And knowing na ibang parents ay super strict talaga. Tayo best friends eh. Diba? Yes. Alam ko naman yun bakit ganun yung ibang parents. Kasi, yung gusto lang naman nila ay yung the best para sa kanilang mga anak. Yung iba naman, hindi. Kanya-kanya lang naman tayo ng diskarte kung paano natin dinidisiplina ang ating mga anak. That's my mama. I'm lucky enough to have someone like you who's always there guiding me in everything and thankful ako na I have your trust. Ready na ba kayo ulit if ever pumasok ulit ako sa relationship after 4 years single ngayon? Ay, pwede naman pala next year kasi patapos na ang taon. Ay, wag mo na. Pero parang may sama nyo ah. Yes naman. My plan kasi is to finish my studies in college muna before mag-commit again. Ako kasi yung tipo ng babae na date to marry. Kaya ayoko yung paiba-iba ng partner. Kaya kikilatisin muna natin ng maigi before siya kumatok at pumasok. Ayun. Sa mga teenagers po dyan, as someone na nasurpass ko na yung era na yon, all I can say is there's nothing wrong in trying or exploring. Just be responsible in every action you make. Life is short, kaya let's live life to the fullest. Kaya sa mga single, in a relationship, broken, or kung ano pa man yung status nyo, just keep in touch with us for our next episode, only here on Dear Ate G. Thank you so much, Mama Minda, for being our first ever guest and hoping for our next episode with you again. Thank you so much, everyone. See you on our next episode. Bye!